sa Cavite, yung Pamalakaya. Hindi na raw nangingisda yung kanilang mga miyembro kasi sa gas pa lamang daw 1,500 na ang gagastusin nila. Dati 500 lang. Ngayon naging 1,500 para balikan maikot yung kanilang kung saan mo sila nanguhuli. Ito yung maliliit na bangka lang, yung motorized bangka lang ito. Ganun ang pisala sa kanila. Yan ang masakit sa ulo ngayon dahil isipin mo na lang, hindi ka pa namamalakaya, hindi ka pa lumalabas, lugi ka na. Yun na nga. Paano yan kung wala ka pang huli? Ayun, kung wala kang huli, ako talaga naman, buti ka makawi mo yung 1,500 mo, no? Ay, kaya daw ngayon ang isda nila, parang nakalata na lang, 5,500 yung nabingwit nila sa karsa. Nabingwit nila doon sa tindahan. Pinangingiti po namin kayo kahit na ganito na po, kahirap ang buhay. Ay, nako. Pero hindi lang sa atin to, sa buong mundo to. Pero mamaya, ipapakita natin pala, sa mga bansa pala sa mundo, o Kuya Benny, parang tayo ang may pinakamataas na itinaas na presyo ng diesel. Ayun na nga, yun yung sinasabi ni Sen Dante Marcoleta. Na talagang ayaw niyang pumayag na ganong kataas. 120% ang itinaas. Oo, diba? Talagang sinasabi niya, hindi siya sang-ayon pero sa presyong yan. Naniniwala ka bang may collusion talaga itong yung big three na yan? Well, kung titignan kasi natin, no? Oo. Logic, balikan natin uli, sinabi niya. Oo. Meron tayong Mabibiling mura. Hindi, meron tayong meron tayong naka-imbak para sa 45 days, di ba? O 45 to 50. Sabi si Pangulong Bongbong, sabi niya, 45 to 50 days. O ilagay na lang natin sa 30 days. Yeah, 1 month. Pero walang 2 linggo, sumirit na yung presyo. Yun na nga. Paano nangyari yun? Ay sinasabi nila, kaya sumirit yan dahil yung pambili mo sa bago, yun na yung presyo. Yun na. Hindi naman ganun. Siyempre, kung ano yung lumang presyo, yun muna ang gagamitin mo, maubos yung luma, pag naubos, bago na presyo dahil bago na yung stock mo. Yun na nga. Alam mo, tayo mga pangkaraniwan, ganun ang ating formula. Pero sa kanila sa petroleum company, parang iba formula nila eh. Hindi. Kahit na old stock daw yan, pero kung tumaas sa world market, i-implement mo kahit old stock. Parang nagsilbing inutil nga ang ating pamahalaan pagkarating sa investigasyon doon sa nangyaring pagtaas eh. Dahil walang malinaw na kinahantungan yung investigasyon na kumbaga hindi na kinabang si Juan de la Cruz. Wala. Matapos yung investigasyon na yun, wala man lang nakasuhan, na parusahan. Parang magtiis ka. Ang lusot na lang nila kasi ang ating oil deregulation law, ganito, ganyan eh. Pero doon pala sa oil deregulation law, doon daw sa Article 14, sabi nila, may kapangyarihan pala ang gobyerno na i-monitor mo yung kanilang binibenta. Bagamat wala kang hindi saklaw ng batas mo kung sila'y patatahin o hindi mo maaaring pakialaman. Yan. Pero pwede mong alamin. Pwede bang malaman natin paano ito tumaas? Yun pala binibenta nyo, old stock pala yan. Na kung nabili nyo pala 55. Ba't binenta nyo ng 120? Di ba? Parang 120% ang itinaas. Nung hinahanap yung libro na ibigay ata, ibang klaseng libro. Ay, nako. Anyway, tayo namang mga Pilipino, sabi nga nila, ano man ang hirap ng buhay, talagang tinuturing na natin ito ang challenge. Yes. Ganyan katibay ang Pilipino. Malalagpasan din natin ito. Yeah. Ito